Pag-usapan natin ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte kasama ang senior lecturer ng UP College of Law na si Attorney Lee Edson Garcia. Magandang hapon po, Attorney Garcia, at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon po. Una-una po, ano po ang inyong reaksyon dito sa unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahapon? Kahapon ang unang araw ng pagdinig ng mga ebidensya na gustong ipresenta at ilatag ng prosecution. No? Nagbigay din ng paunang statement ang defense pati na rin yung counsel for victims. Habang pinapanood ko yung hearing, naalala ko yung period ng 2016, no? Kung saan nagkaroon ng war on drugs sa Philippines. So I think sa marami sa ating nanonood na mga Pilipino and also for the international community, isa itong pagbabalik tanaw sa importanteng period ng ating bansa na may malaking impact sa mga biktima, no, ng war on drugs. So susubaybayan natin ang mga susunod pang mga araw dahil mahalagang marinig natin kung ano yung mga ebidensya at ano ang mga sagot ng defense dito sa mga ebidensya na ilalatag ng prosecution. Ito kasi ang maghuhudyat kung tutuloy ba sa trial proper ang ICC proceeding. And Attorney Garcia, no, anong reaction niyo dun sa naging defense po ng kampo ng dating Pangulong Duterte? More on, parang halos wala akong may facts naman siya pero more on emotions po eh. Ang inaano niya, sinasabi, wag husgahan dahil sa pananalita. And of course, naging selective daw po yung sa pagpili ng mga video. Ano po masasabi niyo sa ganong klaseng depensa po? Ang kailangan kasing patunayan ng prosecution sa confirmation of charges hearing, merong criminal intent, no? May liability si former President Duterte. I think ang estratehiya ng defense ay putulin ang koneksyon, no, ng mga statements ni former President Duterte with the crime against humanity. Kaya naman ang estratehiya nila is to say na the speeches were taken out of context. It was really to implement rule of law for peace and order. Sa aking palagay, kailangan pa ng mas direktang pagsagot ang defense sa mga inilatag na ebidensya ng prosecution. Maaring valid na estratehiya to challenge yung intention, no, behind those speeches and to contextualize really the speeches made by the former president. Pero kung mas marami pang witnesses na ipepresenta, may mga forensic evidence na ibibigay, sa aking palagay baka hindi sapat na yun lamang ang magiging sagot ng defense. Lalo na at ang hinihingi ng pretrial chamber ay sufficient evidence lamang, no? So kapag hindi na sagot ng komprehensibo ng masatisfy ang ating pretrial chamber, no, sa mga inilatag na ebidensya ng prosecution, baka magtuloy ito sa trial. Ano po ba ang ibig sabihin nitong sufficient evidence lang? Kasi gaano po ba kabigat yung mga iniharap na ebidensya ng prosecution kahapon? Kasi kung ako ordinaryo mamayan, napaka-obvious, di ba? Common sense, di ba? Guilty, di ba? Agad, di ba? Yung video, di Oo, ba? Salita siya mismo. Sinasabi mo, sufficient evidence lang ang kailangan. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Oo, magkaiba kasi ang pamantayan sa trial tsaka sa confirmation of charges, no? Yung sinasabi natin na guilty, nagre-require yan or humihingi ng proof beyond reasonable doubt na kailangan ma-establish ang guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, yun yung mas mataas na standard of evidence. Dito sa confirmation of charges hearing, kapag sinabi nating sufficient evidence to establish substantial ground, sa madaling salita, kailangan meron kang konkretong pruweba, tunay na pruweba, na kapag ibinigay mo sa judges itong mga konkretong pruweba na ito, may conclusion
conclusion sila na madederive, no? A logical conclusion na it's possible that former President Duterte really was criminally liable for the violation. At tama yung pinunto mo, no, sa kung obvious, yung lengguwahe na obvious ito, ibig sabihin sa isang reasonableng tao, kapag ibinigay mo ang mga pieces of evidence na konkreto, kung siya ay makakapag-decide na, oo nga, mukhang may ginawang murder, mukhang mastermind or may impluensya or nag-order si President Duterte, masasatisfy ang requirement na sufficient evidence. And attorney, ganito, no, yung sinasabi nga din ng defense ni dating Pangulo ay sinasabi exaggeration nga lang daw yung mga statements na yan. Pero dahil sa mga statement na yan na sinasabi exaggerated, ay lumakas ang loob ng mga pulis. Yan na rin yung sinabi ng prosecution team na lumakas yung loob ng mga pulis para ituloy yung ginawa nga, yung sinasabi nga na namatay doon sa EJK. Pwede ba yon yung ganong klase na sasabihin? Hindi, exaggerated, mali lang yung interpretation ng mga ng mga tauhan niya at ng mga tao. Ang tinatawag na mode of criminal liability o yung partisipasyon ni former President Duterte ay tinatawag na indirect co-perpetrator, no? Yun yung alegasyon ng prosecution. Ang ibig sabihin nun, ang ginampanan na role ni former president ay siya yung bumuo ng Davao Death Squad, nagbigay siya ng mga cash incentive, mga promise na ipopromote sa office kapag tinupad ang kanyang mga order, no, supposedly for murder. Nariyan din ang pangako na kapag ginawa nila ang kanyang kahilingan na implement ang war on drugs, hindi sila mapaprosecute, no? So ito yung tinatawag na promise of impunity. So itong mga speeches na to at narinig nga natin kahapon yung mga video clips na present ng prosecution, sa palagay ko ay kung isang reasonable judge ang magtitingin, no, maaaring ma-persuade o makumbinsi ang judge na ito ay sapat na basihan para magtuloy sa trial. Sa aking palagay, at gusto ko ding marinig, no, ang magiging ebidensya ng defense kasi maririnig pa natin yan sa mga susunod na araw. Paano yung pagpapatunay nila na ito ay isang media sensationalism lamang or ito ay cherry picking, no, ng prosecution lamang. So far kasi mas naririnig natin ngayon ang bahagi ng prosecution at sa paglalatag nila ng ebidensya, mukhang may sufficient evidence. Siyempre, we are reserving our final weighing of the evidence, no? Our appreciation of the evidence presented. Pag narinig na din natin sa mga susunod na araw kung ano ang pruweba naman ng defense, na ang tinatawag nila meron silang exonerating evidence, kumbaga parang excuse or defense na hindi yun ang ibig sabihin ng mga pinakita ng prosecution. Okay. Maraming salamat po, Attorney Lee Garcia ng UP College of Law. Salamat po.